So today, ito yung ating nagawang plot ng para sa ating pipino. Ah, so trial plot lang to. This is only good for 150 to 170 seeds. Tetestingin lang natin. So papakita ko yung procedure kung paano ginawa. First, inasarol yan nung naaraan. Tapos naabundok sila, naabundok na paganon. And then, hinayaan nating maulanan. Tapos tanggalin natin yung damo. And then ngayon, katulad nito, dito, uh, yung nakabundok na yan, ito kasi yung third row. So papatagin lang natin yan para matanggal ulit yung ibang damo as well as para pantay yung lupa na pagtataniman. So makita nyo yung bato. So ganyan lang. Idudurugin pa natin kasi yung iba nagbuo, no? Tapos habang binasag natin yan, pinapantay, mamaya aayusin ulit natin yung kanal, no? So after mong basagin, pantayin, kung make sure na wala nang ibang damo na tumutubo, kung meron pa tulad nito, possible to na tumubo ulit. Lapit ka. So ito, possible na tumubo ulit kasi buhay pa yung ugat. So tatanggalin natin yan. After nyan, kung malinis na, ibundok ulit natin ganyan. Kasi kailangan natin yung kanal. Kailangan kasi nakaangat sila dahil rainy season yon. So kapag ka binundok mong ganon, ipicompress mo konti para flat ulit yung ibabaw. No? Para flat ulit ganyan. Not necessarily na sobrang compact. Ang purpose lang is para flat. No? Para uniform yung pagkakabaon ng buto. Kasi kung umbok-umbok yan, hindi mo, yung iba malalim, yung iba mababaw. So, hindi mo masyadong matatansya yung pagkakabaon ng buto. Also, para hindi nga bahain, hindi maanod. So, dyan lang yung tubig sa may sa mga nakalubog. Ito, ayos na to. Pantay na dito. So, meron tayong ginawang sukatan. Ito, this is approximately 8 to 10 inches. So, this is good. Pwede mo itong gamitin guide. So, mula dito, sa first hole. Pero hindi mo naman, mga ilang centimeter lang. Siguro mga, by the way, ang gamit nating buto is Condor Super C F1 Hybrid Cucumber. So wala siyang instruction kung paano itanim. Pero let's just use our common sense. Ang lalim niyan is approximately twice nung size ng buto ng pipino. Ito yung buto niya sa isang pakete. Pakita mo dito. Ang gagawin natin, butas tayo ng 10 inches palayo, do distance, mga ganyan lang. Siguro mga hanggang dito yung baon. O mga ganyan, siguro mga 2 cm. Lagyan natin ng isang buto lang. Since konti lang yung buto natin. Ganun lang. Tapos tabunan natin. Actually lulubog pa naman yung bababaw pa yan kapag nabasa. No, mukha lang malalim. Kasi kung masyadong mababaw naman,
kapag ka umulan, hindi, matatabunan. Matatabunan siya. So, tagi isang piraso lang. Lalagyan natin yan lahat. Diretso. Then, let's wait for maybe up to 10 days. Tignan natin kung ilang percent yung mag-germinate. Pero sabi ng Condor, this is 85% germination rate. No? Ang expiration niya is December 2025 pa. So, expect natin yung, it's 96% germination rate. No? So, mataas ang germination rate, 96%. Out of 100, 4 lang mamamatay. That's good. Okay yun. So, another 10 inches. Ganyan lang, daliri lang. Okay na yan. So, lalagyan mo lang ulit ng buto. So, next, after 10 days, update ko kayo sa another video kung bibilangin natin kung ilan yung tumubo para mapatunayan natin kung ilang percent talaga ang germination rate ng Condor Super CF1 hybrid cucumber. So, this is a low elevation up to mid elevation, no? So, hindi naman masyadong mataas yung bundok natin. And, ito, na-testing ko na to dati. Naapagtanim na kami ng pipino dun sa kabilang plot. Maganda yung result. Unfortunately, noon, nasira ng kalabaw. Kaya medyo hindi natuloy yung experiment natin. So, ngayon, tutuloy natin. Hopefully, wala ng kalabaw dahil na-secure natin lahat ng bakod. And, so, tingnan natin kung anong mangyayari. Update ko kayo next video. So, good morning. Ito yung ating mga pipino. And may napansin tayo today. No? Pansinin nyo tong area na to. O yung iba, kahit yung iba. Mas maliliit compared dito sa ilang piraso doon nandito na mas malalaki. Simply because itong lugar